Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. Ako si Lerma Novales Sarmiento. Sa araw na to, ang topic ko ay, bakit di mo dapat libakin ang banal na spirito na siyang iyong Diyos? Una sa lahat, maliwanag ni pinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. At babasahin ko sa inyo yung talata sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Which is nasasaad dito sa aklat na to. Honestly, ako yung gumawa ng aklat na to sa tulong ng banal na spirito na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay ko na parati kong kasama. Siya ang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan na si Jesus ay Mesiya, Diyos at anak ng Diyos sapagkat ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus ay ang siyang Diyos na lumalang kay Jesus sa sinapupunan ni Birheng Maria, at si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng banal na spirito na ipinahayag ko dito sa aklat na to. Ang misyon ko at ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para magpahayag ng katotohanan na ang Espiritu Santo na hindi nakikita ng mata ay ang siyang Diyos na amang espiritual na nagsugo kay Jesus. At nasasaad sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received by God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo, sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang siyang espiritu ng katotohanan, ay ang siyang Diyos na lumalang sa ating mga tao, ay ang Alpha at Omega na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. At si Jesus ang siyang sinugo ng banal na spirito para magpahayag ng katotohanan, at sinabi ni Jesus na siya lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para mapalapit ang tao sa Diyos Ama. Honestly, si Jesus ay hindi tao, nagkatawang tao. Pag sinabi nagkatawang tao, hindi siya original na tao. Ang Diyos ay Espiritu. Ang Espiritu Santo, na nanaan sa katawan ni Jesus, ang siyang lumalang kay Jesus, ang nagbibigay ng buhay kay Jesus, na parating kasama ni Jesus. Kung kaya sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay isa. Dahil yung katawan ni Jesus, templo ng Espiritu Santo. At si Jesus hindi nabubuhay para sa sarili lang niya. Hindi si Jesus nag-iisa. Ang Espiritu Santo at si Jesus parating magkasama. At sinabi ni Jesus, if you believe in me, you believe in the Father who sent me. And when you believe in me, I and the Father will come to you and abide in you. Ang mission ko ay magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. At sa aklat na to, ipinahayag ko na si Jesus at ang Espiritu Santo ay parating magkasama. At ang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus, at si Jesus ang bugtong na anak ng banal na spirito. Sa pamamagitan ni Jesus, tinanggap ko ang Espiritu Santo. Ng aking katawan ay templo ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo rin ang tumawag sa akin para gawin ko ang aklat na to, para magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo, para itaas ang pangalan ng Espiritu Santo sa buong mundo, sa buong nasyon, ng Espiritu Santo lang na nanaan sa katawan nating mga tao, ang Diyos na makapangyarihan na lumalang ng langit at lupa, ang siyang Alpha at Omega, na siyang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan, at walang sino mang tao ang makapanlilin lang sa banal na spirito, dahil siya yung may pag-aari ng ating buhay. Maraming mga tao ang sarado ang kanilang puso at isipan. Hindi nila tinatanggap ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan. Kaya yung kanilang buhay espiritual ay patay. Hindi nila nakikilala kung sino ba sila at kung sino ang totoong amang espiritual ng kanilang kaluluwa. Dito sa ating mundong ginagalawan, maraming mga bulaang propetang nangas mangaral ng salita ng Diyos na hindi nila kinikilala na si Jesus ay Diyos. Para sa ibang mga bulaang propeta dito sa mundo, tulad ng Iglesia ni Manalo, na ginamit ang pangalan ni Jesus sa kasinungalingan, hindi niya sinasabi na si Jesus
ay Diyos. Para sa iglesia ni Manalo, si Jesus ay tao lang. Pero honestly, hindi tinanggap ni Manalo, ni Felix Manalo, ang banal na spirito kay Jesus. Kaya hindi kinikilala ni Felix Manalo, yung namatay na siyang founder ng iglesia ni Cristo. Pero iglesia yun ni Manalo, hindi yung iglesia ni Cristo, na si Jesus ay Diyos. Dahil hindi nakikita at nakikilala ni Felix Manalo, yung founder ng iglesia ni Cristo, yung Inc., na pinagmamayabang ni Eduardo Manalo, ng Espiritu Santo ang may pag-aari din ng kanyang buhay. Ay ang siyang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng banal na Espiritu. Dito sa mundo natin ginagalawan, ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na lahat ng mga punong ministro dito sa mundo ay mga bulaang propeta na nagmataas at nagmayabang sa Kanya. Hindi nila itinuturo ang katotohanan. At wala silang hinihikayat ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. Dahil hindi nakikilala ng mga bulaang propeta na to na ang may gawa ng kanilang buhay ay ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, na siyang nagsugo kay Jesus. Narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga tao ang tumalikod sa banal na spirito at mas inibig ang kanilang sarili at ang pera. Honestly, maraming mga ministro ang nagtayo ng kanilang relihiyon na ginawa nilang negosyo na ipinahayag ko dito sa aklat na to. Honestly, hindi mo kayang lilangin ang Espiritu Santo na nasa katawan mo dahil siya yung lumalang sa'yo. At hindi ka maliligtas ng rebulto, santo-santo ng Diyos-Diyosan, hindi ka maliligtas ng mga punong ministro na nagkalat dito sa mundo. Kundi ang maging kaisa ka lang ni Jesus, nakilalanin mo ang Espiritu Santo na nasa katawan mo, na siyang iyong Diyos at amang espiritual na parati mong kasama na nagbibigay ng buhay sa iyo. Ang mga tao na nagmataas, nanlibak, at lumapastangan sa banal na spirito ay silang mapapahamak. Tatanggapin nila ang galit ng banal na spirito at dahil sa kanilang kataasan at kayabangan, yung kanilang mapapala ay kapahamakan. Narito na tayo sa huling panahon. Ang bansang Amerika, honestly, ang Los Angeles, pinagtawanan nila at nilibak nila ang Diyos. Pero hindi nila naunawaan na kanilang nilibak at nilipastangan na yung banal na spirito. Kaya yung sunog dyan sa Amerika, sa Los Angeles, hindi mo yan maaampat dahil parusa yan ng banal na spirito, ng Espiritu Santo sa lupang yan. Kasi naging mapagmataas yung mga tao sa Amerika. Honestly, pagkatapos ng sunog, baha at putik ang aabutin talaga nila dahil wala nang mga puno na mag-hold doon sa tubig. Kung kaya yung lupa na yon magiging putik. At maraming mga tao na nagmataas sa banal na spirito na pinagayabang nila yung kanilang mga yaman dito sa mundo, yung bahay, mansyon nila, sasakyan, pera, at kung ano-ano pa na meron sila. Sa isang iglap, kaya yang wasakin ng banal na spirito, ng Espiritu Santo na siyang Diyos na makapangyarihan, na siyang may pag-aari ng langit at lupa. Honestly, itong mundo natin ginagalawan, winawasak na yan ng banal na spirito. Para ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. At pagkatapos magbalik loob sa banal na spirito, malulupig yung kasalanan. At pag nalupig na yung kasalanan, itong mundo natin na puno ng kaguluhan, babaguhin niya ng banal na spirito dahil siya yung makapangyarihan. Sa salita ng banal na spirito, nalikha ang mundo. At para sabihin ko sa inyo ang katotohanan, ang 1,000 taon para sa mga tao isang araw lang. Walang imposible sa banal na spirito, na siyang Diyos na makapangyarihan, na lumalang sa ating mga tao. Dahil ang ating katawan, templo yan ng Espiritu Santo. Yung mga tao na magiging kaisa ni Jesus na nanatiling tapat,
sa Banal na Espiritu, sila yung pagpapalain ng Banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, at sila yung tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero yung mga tao na nanlibak, nanlait, ng alipusta, pinagtawanan nila ang Diyos, nilapastangan nila ang Diyos, ang Banal na Espiritu, sila yung mapupunta ang kaluluwa nila sa impyerno. Dahil hindi sila patatawarin ng Banal na Espiritu. Kung kaya yung kanilang kaluluwa, puros pighati lang ang mararanasan nila. Honestly, hindi nila makakamtan ang bunga ng Banal na Espiritu. Honestly, ang bunga ng Banal na Espiritu ay puno ng pag-asa at ng kapayapaan. Kapag kinalaban mo ang Banal na Espiritu, magugunaw ang mundo mo. Masisira ng tuluyan. Wawasakin ka ng Banal na Espiritu. Dahil kinakalaban mo ang Diyos na siyang lumalang sa'yo. Honestly, walang tao na nakahihigit kanino man. Kipari ka, presidente ka, kung ministro ka na kung anumang relihiyon, hindi ka nakahigit kanino man. Dahil bawat katawan nating mga tao, templo ng Espiritu Santo, pantay-pantay lang tayong pinahiram ng Espiritu Santo ng buhay. Kaya hindi mo pwedeng itaas ang sarili mo na nakahigit ka sa iba. Dahil ang Espiritu Santo, pantay-pantay nga tayong pinahiram ng buhay at pantay-pantay din tayo nababawian ng buhay. At pantay-pantay din tayo nahuhukuman ng Banal na Espiritu, ng Espiritu Santo. At kung ang puso mo ay naging mapagmataas, mayabang, nanlilibak, mga alipusta, at hinahamak mo ang Banal na Espiritu, ang Diyos na siyang lumalang sa'yo, yun yung iyong katangahan. Na kahit pagsisihan mo pa sa kabilang buhay, hindi ka makakalaya na magkaroon ng kapayapaan sa puso mo. Dahil hindi mo tatanggapin ang bunga ng Banal na Espiritu. Kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo, hahanapin mo ang totoong kasiyahan at kapayapaan, pero hindi mo yun makakamtan. Dahil wawasakin ka, dudurugin ka, at sisirain ka ng Banal na Espiritu na siyang Diyos na lumalang sa'yo. Ang babala ni Jesus, may kasalanan na may kapatawaran. Pero yung lapastanganin mo ang Banal na Espiritu, yun yung walang kapatawaran. Kaya yung Amerika, ang Los Angeles, honestly, more disaster pa ang darating sa bansa na yan. Magkakaroon ng taggutom sa bansa ng Amerika. Kasi ang Amerika, siya yung bansa na mahilig makipagkompetensya. Honestly, si Trump, pinili rin siya ng Panginoon para hikayatin ang mga tao na magbalik loob sa Banal na Espiritu. Honestly, si Trump, pinag-interesa na ang buhay niya na patayin. Pero ang may gawa ng buhay ni Trump ay ang Banal na Espiritu. Hinihikayat ni Trump na ang mga tao nga ay magbalik din sa Diyos. Kaya ang kinikilala ni Trump ngayon sa bansa niya ay lalaki at babae lang. Yung mga taong mga kriminal na nagtatago sa Amerika, uusigin niya ni Trump at ipapadeport sa bansa, sa kanilang bansa. Dahil yung kanilang bansa, ginawa ding lungga ng mga masasamang tao. So, ang mission ni Trump ngayon, hikayatin ang mga tao na magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Pero yung iba niyang mga tao sa kanyang bansa, na natili pa rin mapagmataas at mayabang sa Banal na Espiritu, kaya yung bansang Amerika, dumadanas ng mga sakuna. Kasi maraming mga tao ang ayaw tumanggap ng pagbabago na magbalik loob sa Banal na Espiritu. Hanggat ang tao ay nananatiling mapagmataas at mayabang sa Banal na Espiritu, hindi siya magsisisi, hindi siya tatalikod sa paggawa ng masama, hindi niya kikilalanin ng Banal na Espiritu Santo ang kanyang Diyos, more disaster ang darating sa buhay niya. At
kapag hinukuman na siya ng banal na spirito na hindi siya nagbalik loob sa Espiritu Santo, yung kanyang pangalan, honestly, hindi yan masusulat sa aklat ng buhay. Gawa ng kasalanan, mahihiwalay ka sa Diyos, sa banal na spirito, at gawa ng kasalanan, mamamatay ang iyong katawan at kaluluwa. Honestly, ang original na pandemya na ipinahayag ko sa aklat na to ay ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ay kamatayan. At kailangan ng mga tao na magsisi at magbalik loob sa banal na spirito para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon ay malupig ang kasalanan. Ang kasalanan ay yan yung marka ng demonyo na si Satanas. Yung pride, marka din yan ng demonyong si Satanas, na siyang mas ginugustong gawin ng mga tao. Kaysa sa sila'y magpakumbaba, magsisi at magbalik loob sa banal na spirito na siyang Diyos na lumalang sa sarili nila. Kung kaya sinabi ni Jesus, malawak at malapad ang daan patungo sa pagkakasala. At makipot ang daan, masukal, patungo sa daan ng buhay, papunta sa langit. Kasi nga marami sa mga tao, hindi nila sinasamba at kinikilala ang Espiritu Santo sa puso nila, ang Diyos na lumalang sa sarili nila, na parati nilang kasama, na nagbibigay ng buhay sa sarili nila, dahil patay ang kanilang buhay espiritual. Ang mission ko ay magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At ang Espiritu Santo na hindi nakikita ng mata ay ang siyang Diyos na umiiral, na makapangyarihan, na may likha ng langit at lupa, na siyang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao, ang Alpha at Omega, ay narito sa ating mundo. Narito ang Diyos sa ating mundo na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Kailangan na ng mga tao na magsisi at magbalik loob sa banal na spirito. Itong year 2025, maraming dilubyo, maraming mga natural disaster pa ang magaganap sa iba't ibang panig ng mundo. At sinabi ni Jesus, huwag mabahala sapagkat ito'y pasimula lang ng paghihirap. Hindi pa ito yung katapusan. Sinabi ni Jesus na mahahayag muna ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo, at yun na ang katapusan. Ang banal na spirito, ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan, ay ang Diyos na makapangyarihan, na may pag-aari ng langit at lupa, ay ang siyang may pag-aari ng ating buhay, na siyang dapat lang nating kilalanin na ating amang espiritual at Diyos na lumalang sa atin para maging kaisa tayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos at maging anak ng banal na spirito, na maging kapatid ni Jesus sa spirito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!